Tumigil ka nga. Just forget about what I said. Paano ko haharapin ang nanay mo balang araw? Kung tatanggapin ko, na totoo ang iniisip ko. Mas mabuti nang hindi ko alam. Umuwi na nga tayo. Ayan ito kaya inalalayan niya itong maglakad. Siya nga pala. Alam ko na kung sino ang nobyo mo, iho. Talaga? Of course. I have no ways. You know? Tuluyan na nagbago ang expression nito. Okay. Napapangiti na lang na sagot niya dito. Sa reaksyon kasi nito natitiyak niyang nagustuhan nito sa Laika. Meeting adjourned. Bagsak ang balikat na saad ni Leandro sa mga board of directors na kaagad namang nagsialisan. Kaya naiwan siya at sumaoro sa meeting room. Nailamos niya ang palad sa mukha sa kanapasandal sa mamahalin niyang upuan. Hindi maganda ang takbo ng negosyo, Leandro. Ani, ng kaibigan nitong si Mauro. Alam niya iyon kaya nga siya naiinis. Idagdag pang malaki ang kinuhang pera ni Nicole para sa mamahaling kotseng binili nito. Wanted to find a new investor. Sa tingin ko hindi magandang plano iyan. Baka mahirapan tayo dahil sa pagbagsak ng net worth ng kumpanya. We have so many mouths to feed. Mas maganda siguro kung magbukas tayo ng tao. That's the better solution than finding new investor. Pababa na ng pababa ang percentage ng shares mo sa kumpanya, Leandro. You might end up losing the position. Paliwanag nito na ikinairita lang niya. Pero hindi niya maaaring ipahalata iyon dito. Besides, may point din naman ito. Dahil sa problemang financial ng kumpanya, marami siyang pinapapasok na investor upang magkaroon ng mas malaking pondo. Kaya nababawasan ang shares na meron siya. Hindi naman niya maaaring gamitin ang shares ni Laika if only she did sign those turnover documents. Nagtagis pa ang bagang niya sa isiping iyon. Retrenchment means we are actually losing Mauro. Hapong pag-amin nito sa kaibigan. Ma'am, mawalo kayo dito. Kapwa napaangat ng tingin si Leandro sa may pinto dahil sa panic na boses ng assistant niya. Ilang sandali lang ay bumukas ang pinto at ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang tatlong unipormadong lalaki. Sino nagpapasok? Nabitin sa air ang sasabihin ni Leandro nang makita nito si Laika with an expressionless face. Anong ginagawa mo dito? Galit na sigaw ni Leandro pero hindi man lang natinag si Laika. Bakit? Kailan pa naging bawal para sa may-ari magpunta sa sarili niyang kumpanya? Tumaas ang kilay ni Laika habang sinasabi niya ang mga salitang iyon sa kinikilalang ama. Sino ba siya, Leandro? Takang tanong ng may edad ring lalaki nandoon. I'm the boss, the real one. Sagot ni Laika na ikinapula ng husto ng mukha ni Leandro. Anong ginagawa mo dito? I'm here to take everything's back. Dad. Anong karapatan mong... I have all the rights to take back the company. Dad. Sinadya niyang idiin ang salitang dad upang maalala nito ang relasyong pinaniniwalaan niya. Or should I say, Mr. Leandro Billones? Sarkastikong tura niya na ikinagulat ata nito kaya nanlaki ang mga mata nitong napatitig sa kanya. Bakit parang nagulat ka ata sa kung paano mo ko itrato mula nang mamatay si mommy? I keep doubting myself kung ikaw nga ang totoong ama ko. Sinubukan ko namang unawain at intindihin ka. Kaya hinayaan ko na lang ang lahat ng ginagawa mong pambabaliwala sa akin. Ramdam niya ang pagbikig ng kung ano sa lalamunan niya. Kaya napailing na lang siya upang pigilan ang luhang nagbabadya sa mata. Nang magpasya siyang puntahan ito, desidido na siya. Ayaw na niyang maramdamang masaktan pa pero heto siya. Ang bigat ng puso niya dahil kailangan niyang tapusin ang ugnayan niya sa taong 17 taong ring naging ama sa kanya. But her mother dad had ends everything between them. Naging stranghero sila sa isa't isa at wala na siyang natatandang ipinakita nitong concern man lang sa kanya mula noon. But the truth still pains her. Kaya mariin siyang napapikit bago inilabas ang DNA result at ibinigay dito. Thank you for trying to become a father. For my mom's sake. But our relationship as a family ends here. Mahina pero kay bigat ng bawat salitang iyon. He was speechless for a moment pero tumalim ang titig nito sa kanya na tila punyal na tumarak sa dibdib niya. Ang kapal rin naman ang mukha mo, Laika. Oo, hindi nga kita anak dahil niloko ko ng ina mo. Nanlalaki siya kaya iba naging amo mo.
And she kept lying to me all those years. Galit na saad nito. She promised me na mapupunta sa akin ng kumpanya balang araw pero ibinigay niya sa yung full authority. I raised you like my own pero ito ay ginantin yung mag-ina sa akin. You're shameless, just like your mother. Gigil na saad nito. Malayong-malayo ka sa ugali ni Nika. Napakurap siya. All her pain was replaced with mockery. She's your only daughter kaya masyado mo siyang mahal. She snapped, pushing all her pain aside. Of course, mahal ko ang anak ko. I did care for you too back then, but you're the biggest shame to my name. Nangiinsulto ang mga mata nitong matalas na nakatitig sa kanya. At ako ang dapat na nagmamayari ng Victoria because your mother cheated on me. Hindi kanya niloko, Mr. Bilyones. The voice echoed in the room. Kaya napalingon silang lahat kay Xandro. He took out something from his pocket. It was his phone. Inirecord ko ito mula sa tape na iniwan ni Tita Aurelia sa akin noon. Anito sa pinindot ang play button. Leandro, alam kong kailangan mo ng pera. Bibigyan kita ng pampaoperasyong ina at pantubos ng bahay niyo. Natigilan si Laika nang marinig niya ang tinig ng ina. Muntik nang tumalo ng puso niya dahil doon. Mama Aurelia, bakit niyo naman? Dahil buntis ako at kailangan ko na magiging ama ng anak ko. I don't want you asking any more question. Kung pumapayag ka na, ipapakuha ko ang iyong ina sa mga tauhan ko para mailipat sa mas malaking ospital at maoperahan ka agad. Kailangan mo lang maging asawa ko sa papel. Kung pumapayag ka, lagdaan mo itong kasunduan. Kung ano man ang mangyari sa akin at bata pa ang anak ko, kailangan mo siyang panatilihing ligtas at protektahan mo siya na parang sarili mong anak. Kapag nagawa mo iyon, ibibigay ni Laika ang anumang hihilingin mo kapalit ng pagiging ama mo sa kanya. Turuan mo siyang protektahan ng sarili niya. Halos manlaki ang mata ni Leandro matapos marinig ang tinig ni Aurelia. At tila bumalik sa alaala niya ang usapan nilang iyon, kaya't nagpa siyang makipaghiwalay kay Nicole noon. Sa loob ng halos 1 taong pagsasama nila ni Aurelia, naging mabuti sa kanya si Aurelia. Itinuring siya nitong asawa nito maliban sa hindi nito pinayagang maangkin niya ito noon. Unti-unting nahulog ang loob niya dito pero bumalik si Nicole at aksidenteng may namagitan sa kanila noon na nagbunga. Inamin niya iyon kay Aurelia pero hindi man lang ito nagalit. Ang hiniling lang nito ay itago niya ang tungkol sa mag-ina nito pero mula noon, nagbago na ito ng pakikitungo sa kanya. They became complete stranger kapag sila lang. Pero sa harap ng ibang tao, larawan sila na isang masayang pamilya. At habang lumalaki si Laika noon, sinikap niyang maging ama dito. Pero nang mamatay si Aurelia sa sakit nito sa puso, na matagal nitong itinago sa kanya, kaagad niyang inuwi si Nicole at Nika sa mansyon. Doon nagsimulang magbago ang pakikitungo niya kay Laika. Dahil nagagalit si Nicole. Alam nitong hindi niya anak si Laika. At habang tumatagal, pakiramdam niya ay nagbabago si Laika sa pakikitungo sa kanya. Until she was involved in drugs. Hindi niya matanggap noon ang anak na pinalaki niya ang mapapariwara ng ganoon. Idagdag pa ang mga sinasabi na mag-ina noon tungkol kay Laika. Hanggang sa isang araw umalis na lang ito. Hindi rin naman niya ito hinanap kahit nag-aalala siya. Tiniis na lang niya dahil magagalit si Nicole. Hanggang sinasanay nilang siyang namumuhi sa masayahing batang minsan niyang itunuring na anak. Ang isiping iyon ay nagdulot ng bigat sa dibdib ni Leandro. Saka siya napatingin kay Laika. At kitang-kita niya nag-aambang munting butil sa kilid ng mga mata nito. But those tears didn't fall. Dapat, matagal ko na binawi sa inyong kumpanya, Dad. Pero dahil itinuring pa rin kitang ama, kaya hinayaan kong manatili ka bilang CEO ng Victoria. Pero sa lahat ng ginawa mo, you made me feel so unwanted and a disgrace to your perfect family. Then you completely outcast me sa lahat na dapat ay sa akin naman sa simula pa lang. Noon ko napagtanto na hindi mo nga talaga ako anak. Saglit siyang huminga ng malalim upang lunukin ang pagbara sa lalamunan niya. And guess what? Hindi nga ikaw ang ama ko. Siguro naman hindi mo na magagawang baliktarin ang katotohanan para ako magbukang masama. Ikaw ang nagtulak sa akin para putulin ang munting ugnayan na meron sana tayo noon. Sana,
Noong mas bata pa lang ako binaliwala mo na ako. Sana hindi na kita minahal bilang ama ko at idolo ko. Hindi na nagawang pigilan ni Laika ang luhang kumawala sa mata niya. You can't do this to me, Laika. Bakas ang panginginig sa tinig nito. Ikaw ang pumilit sa akin na gawin ko to. But don't worry, I'm leaving in the mansion. Hindi ko na rin naman magagawang i-enjoy ang mga alaala doon. Isa lang ang pakiusap ko. Ibalik mo sa akin ang mga mahalagang bagay na kinuha ni Nika. She doesn't deserve any of those. May diing saad niya. And this is the last thing I can do for you. Aniya saka iniabot dito ang isa pang DNA test result. Kumunot ang noon nito at napatitig sa papel na iniabot niya. Ilang segundo rin bago ito nagpa siyang kunin iyon. Kaagad na umasim ang mukha nito nang magsabulang tingnan ng dokumento. Ano ibig sabihin nito? Bakas ang pagkalito sa mukha ni Leandro. Nagtagos pa ang bagang nito nang mapatitig sa kanya. Hindi mo anak si Nika. Deklara niya. Kasinungalingan to, Laika! Malakas na sigaw ang kumawala dito. His hands almost shaking. Hindi kita pinipilit na maniwala, pero you can always ask Nicole. Mapaklang saan niya. Mabilis ang kilos nitong lumabas sa conference room. Ayaw man niyang aminin pero nasaktan pa rin siya kahit paano nang tumalikod ito. That completely end everything between them. Meanwhile, Nika! Tarantang sigaw ni Nicole sa anak, sabay tulak ng pinto ng silid nito. Bumangon ka dyan! Kailangan na nating umalis ngayon din! Utos nito sabay hila sa kumot. But why? Inaantok pa ako, Mi. Naghihikab pang sagot ni Nika sa ina, saka hinagilap ang unan at namaluktot. Kailangan na nating umalis. Your father knew the truth. What truth ba? Umangon ka na dyan kung ayaw mong iwan kita di... Nicole! Dumagundong sa kabahayan ang malakas na tinig ng galit na si Leandro. Nicole! Muling sigaw nito na nagpaluno kay Nicole. Bakit sumisigaw si Dad? Naglaho ng antok ni Nika dahil sa malakas na boses ng ama. Anong kasalanan mo this time? Huwag mo na ako idamay sa away niyo, please. Kailangan ko magpahinga para bukas. Nicole! Kasunod noon ay ang pabalyang pagbukas ng pinto sa silid ni Nika. Napabangon si Nika dahil sa galit na anyo ng kanyang ama. Never pa niyang nakita ito ng ganoong kagalit. Kaya nagtaka siya. Bakit ba sigaw ka na sigaw? Kinakabahang ani ni Cole na halata sa boses ang takot. Walang hiya ka. Ipaliwanag mo sa akin ito. Marahas na ibinato ni Leandro ang papel kay Nicole. Pero alam na ni Nicole ang tungkol doon. Mauro had given her the heads up, pero kailangan niyang panindigan ang kainosentihan niya. Ano ba yung pinagtatalunan niyo? Walang babalang kinuha ni Nika ang papel sa ina na sinubukan nitong bawiin. Pero mabilis ang kamay ni Nika at ganoon na lang ang gulat nito kaya napaupo pa ito sa kama. What is this, Dad? Litong tanong nito kay Leandro. Halos maiyak itong nagpalipat-lipat ng tingin sa magulang. Totoo ba ang nakasulat dyan? Nika isn't really my daughter, is she? Kuyom ang kamaong tanong ni Leandro dito. What, Mom? Namumulang baling ni Nika sa ina. Kasinungalingan lang yan. Nika's your daughter. Huwag ka magpapapaniwala sa mga sinasabi ni Laika. Ano? At paano mo nalaman na kay Laika nang galing to? Halos mamula ang buong mukha ni Leandro sa galit. Sinabi ni Mauro na pinuntahan ka ni Laika. I was calling you pero hindi ko sumasagot kaya inalam ko kung magkasama kayo and he told me everything. Tarantang paliwanag ni Nicola. Huwag kang maniwala kay Laika, Leandro. Alam mo sinungaling ng babaeng yun? She's just trying to break us apart. Believe me. Lakas loob na nilapitan nito si Leandro, trying to calm him. Is she trying to get back on us? Pikang tanong ni Nika pero walang pumansin dito. Saglit na kumalma si Leandro. At some point, gusto nitong kumbinsihin ang sariling nagsisinungaling nga si Laika. He had built his family with Nicola at mahal niya ang anak niyang si Nika pero bakit parang nararamdaman niyang gusto niyang maniwala kay Laika?
Walang hiya talaga yung Laika na yan. Dapat kasi nawala na lang sa landas natin ang babaeng yun. Gigil na saad ni Nicole. Pero teka, ano nangyari? Umalis na ba si Laika sa kumpanya? Bakas ang kuryosidad sa mata nito. She's taken back to company. What? Bulalas ni Nicole na halos manlaki pa ang mga mata. At ano? Hahayaan mo na lang iyon? Usig dito sa galit na tinig. Anong gusto mong gawin ko? Kill her if necessary. Hindi mo naman siya anak eh. Huwag mo sabihin nagsayang lang ako ng panahon kasama ka. Kung wala ka naman palang maibibigay sa akin, Leandro. Mi! Saway ni Nika sa ina. Ano sinabi mo? Nanlilisik ang matang baling na Leandro kay Nicole sabay haklit sa braso nito. Tumigil na nga kayo. Natitilihang sigaw ni Nika. Pakasampanik sa mga mata nito. Please calm down, Dad. May paraan pa tayo para hindi tayo tuluyang maghihirap. But just please stop fighting. Kapwa na patingin kay Nika ang dalawang kasama sa silid. Paano anak? Nika's eyes was beaming with excitement. Bakit ang seryoso mo ata, babe? Masuyong tanong ni Zildjian kay Laika. They were lying on bed both still naked underneath the sheet. Sobrang pagod siya pag-uwi niya galing sa Victoria's. Dala ng labis na pagod ay nakaidlip siya kanina. Kung hindi pa siya ginising ni Zildjian para kumain, hindi pa niya mamamalaya ng oras. Pero pagkatapos nilang manood ng movies ay nauwi sila sa mainit na pagtatalik. Ang mainit na pag-iisa nila ay tuluyang nagpakalma sa nakakapagod niyang araw. Nagtagumpay na siyang mabawi ang kumpanya ng kanyang ina dahil sa tulong nila Jules at Sandro. Ipinakilala na din siya bilang heir and CEO ng Victoria. Some were even surprised. Pero nang malaman ng mga itong nagtatrabaho siya sa Melendez at isa na siyang executive sa batang edad niya, the board was speechless. Hindi rin naman siya nahirapan dahil majority pa rin ng board ay pumabor sa appointment niya. Dahil na rin sa hindi magandang naging pamamalakad ni Leandro. And besides, she was still a major stockholder kaya wala naman sila magagawa. Yung appointment ko bilang CEO means that I need to resign from Globals. I'm a bit worried though. Magaling ka at siguradong maiaangat mo ulit ang Victoria. That's the list I'm worried about. Paano kung ang maging bagong assistant mo mas maganda at magkagusto sa'yo? Panik na tura niya na ikinatawa ni Zildjian. Ano nakakatawa? Nagsaselos ka ba? Babe, over nothing? Pero para hindi ka na mag-alala, I'll let you help me choose my assistant. Nakangiting question nito. Really? Of course. And besides, I'm all yours kaya wala kang dapat na ipag-alala. Pag-assure nito sabay kintal ng pinong halik sa noon niya. Hindi naman ikaw ang inaalala ko kundi yung mga babaeng bigla na lang nalalapit at lalandi sa'yo. Pag-amin niya dito. She had no reason to hide her feelings for Zildjian. Lalo't mababawasan ang oras na magkasama sila. She wanted to be honest with her feelings at gusto niya ibalik ang pagmamahal na nararamdaman niya mula dito. Tandaan mong sa'yo lang ako, babe, and you're mine too. Nakangiting hinalikan ni Laika si Zildjian, saka siya napaupo. Saka kinuha sa drawer ang bagay na gusto niyang ibigay dito kanina. Pasimpleng itinago niya ang kaheta sa unan, saka ito muling hinarap. Magpakasal na tayo. Baling niya kay Zildjian saka binuksan ng singsing na binili niya noong nasa New York sila. Saglit itong natahimik na napatitig lang sa mukha niya. He looks amused. Hindi ba dapat ako ang nagbibigay ng singsing? He said smiling kaya alam niyang masaya pa rin ito sa ginawa niya. Bawal bang babae ang bibili ng singsing para sa lalakang gusto niyang makasama habang buhay? Of course not. He said taking the ring out of the box. Kinuha nito ang singsing para sa kanya. Then gently held her hands upang isuot sa kanya ang singsing niya. Saka nito masuyong hinalikan ng palad niya pagkatapos. Ginaya niya ang ginawa nito at pagkatapos ay nagkatinginan sila sabay ngiti. Mas sexy naman pala ang proposal in bed, babe. Paanas na bulong nito kaya nagkatawanan na lang sila. Saka niya iniyakap ang braso nito. I love you, Laika. Puno ng pagmamahal ang tinig nito sabay dampi ng masuyong halik sa labi niya.
Hinila siya ni Zildjian upang pareho na silang makahiga sa kama. Habang mainit pa rin ang pinagsasaluhan nilang halik. Ilang sandali pa ay nasa ibabaw na niya ito. Another round, babe. Pilyong saad nito ng saglit na maglayo ang labi niya. Kaya napangiti na lang siya. Whatever please you, please me too. Nagising si Zildjian sa tunog ng kanyang cellphone. It was past 7 a.m. na pala. Nakayakap pa rin si Laika sa kanya kaya maingat na inalis niya ang braso nito upang hindi ito maistorbo. Inayos din niya ang kumot nito sakalang niya dinampot ang phone niya. Saka isinuot ang bathrobe niya. It was his grandmother calling. Nagtungo siya sa living room upang hindi maabala ang himbing pa ring natutulog na si Laika. Yes, Grandma. Good morning. Bati niya dito na napahikab pa. Late ka atang nagising ngayon. Puna nito. Napagod lang ako, Grandma. Napatawag ka. Well, I want you to come over lunch today. And don't say no. You'll regret it. Napakunot no siya. Mukhang masaya ito pero nagbabanta sa kanya. Okay, I'll see you later. I love you. Anya saka nagpaalam na dito. Gusto niyang ipagluto ng almusal sa Laika kaya nagtungo siya sa kitchen. Meanwhile, I'm so glad na pumayag ka sa imbitasyon ko, Iha. Masayang saad ni Madam Melendez sa panauhin niya. Nika smiled sweetly at the old lady. Where's the necklace, dear? Curious na tanong ni Madam Melendez nang mapansing hindi suot ni Nika ang Alexandrite jade necklace na siyang pinakamahalagang kayamanan ng mga Melendez. Necklace, ma'am? Kunot noong tanong ni Nika dito. Oo, yung suot mo nung una tayo magkita. Paliwanag ng matanda. Yun ang dahilan kaya nasabi kong ikaw ang nobya ng aking apo. Tama ako, hindi ba? Bakas ang kasiyahan sa mukha ng matanda. Saglit na naguluhan sa Nika pero kaagad ding nakabawi. Yes, madam. Binuksan niya ang bag kung saan nandoon ang necklace niya. Plano niyang ibenta iyon kaya dinala niya. May kaibigan siyang gustong i-appraise ang kwintas. Nakapagtanong na siya dati sa pawn shop at talaga daw na mahal dahil rare ang jade. Pero nalaman niya mula sa kaibigan niyang si Irene na iilan lang ang klase ng jade na iyon sa buong mundo at may gustong umanong bumili noon sa napakalaking halaga. 10 times the pawning price. Ito ho ba? Yes, it's the family heirloom. Minana ko ito sa magulang ng asawa ko. Then, ipinamana ko sa naging asawa ng anak ko. But she passed away kaya pinagkatiwala ko na sa apo ko to give this to the woman she would marry someday. Mahabang kwento nito na ikinalaki ng mata niya. Originally, the necklace belongs to Laika. Dahil nagustuhan niya kaya kinuha at itinago iyon nang ipakulong ito ng ama niya. Napaisip tuloy siya kung paanong napunta kay Laika ang kwintas ng mga Melendez. Pero madam, Grandma, pagtatama nito sa tawag niya kaya napangiti siya. Ikaw ang kasandahan ng aking apo kaya gusto kong tawagin mo ako tulad ng pagtawag niya sa akin. Dagdag pa nito na ikinatango niya. Pero Grandma, paano niyo nakilala ang kwintas without even touching it? Curious na tanong niya. Marami naman sigurong kwintas na ganyan, di ho ba? Painosenteng tanong niya. Dahil kilala ko ang kwintas na yan, Nika. At maliban doon, it's priceless to the Melendez. She even held the gems preciously. Ilang taon ko ring suot ang kwintas na ito bago ko ipinasa sa asawa ng anak ko lalaki. Kaya tingin pa lang makikilala ko na. And besides, to saka inilapit sa kanyang kwintas saka itinuro ang engraved letters sa gold plate na nakapalipot sa jade. Almio Amato, 1834A. Saad ni Madam Melendez. Ibig sabihin, sa aking minamahal. Ang A ay ang initial ng kanyang asawa, si Obria. The great-great-grand Melendez began as a miner, an Italian man who find fortune in Russia, and this is the first jade he found. Noon, hindi pa masyadong kilala ang mga jades kaya wala pa itong halaga noon pero ang kakaibang katangian ng jade na ito ang dahilan kaya't itinago ito ng sinaunang Melendez. This can be emerald in day and ruby at night.
at itong ginamit sa pagpropose sa asawa ni Alexander Melendez. At nakakatuwang tinawag itong Alexandrites ng mga mananalaksik. Hindi ba? Mahabang kwento nito. Ganoon na pala katagal ang kwintas na iyan, Grandma. Hindi makapaniwalang saad ni Nika. Kaya dapat mong ingatan ang kwintas na ito at kapag nagkaanak ka, ibigay mo sa magiging asawa ng unang anak mong lalaki. Yun ang tradisyon ng angkan. And soon, you'll be part of it. Bakas ang excitement sa mga mata nito na niyakap pa siya. Welcome to the family, Iha. Dagdag pa nito sa katinapik ang balikat niya ng marahan. The old woman was so gentle and kind. Naisip niya. Sabay ngisi. Kailangan lang niyang panindiganan tungkol sa pagiging girlfriend ni Zildjian Melendez. Pero gumulo pa rin sa isip niya kung paanong napunta ang kwintas kay Laika. Si Zildjian kaya nagbigay noon? Saglit na nagpaalam si Nika sa matanda para matawagan si Irene upang sabihing nagbago ng isip niya na ipa-auction ng kwintas. Mas malaki ang pakinabang niya kung nasa kanya iyon. Kailangan lang niyang siguraduhin hindi malalaman ni Laika ang tungkol doon. Naroon siya sa labas nang marinig niya ang busina na isang sakyan at ilang sandali lang ay bumukas ang mataas na bakal na gate. Then a midnight blue na bagong-bagong Cadillac Escalade at ilang sandali pa ay umibis roon ng isang napakagwapong lalaki na sa magazine niya unang nakita. Literal na napangangapas sa Nika sa lalaking tila isang aristocrat na naglalakad palapit sa direksyon niya. The one and only Zildjian Melendez, the CEO of Melendez Global and the most sought after bachelor was walking toward her. Parang panaginip pero alam niyang totoo ang nakita niya dahil nasa mansyon siya ng mga Melendez. Sino ka? Kunot noong tanong nito sa buong tinig. Bigla tuloy siyang kinabahan pero hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataon na makadaupang palad si Zildjian. He will be her future husband anyway. Hi, I'm Nika. Grandma invited me over to meet you personally. At bakit kita kailangang makilala? Grabe ka, Mr. Melendez. You promised to marry me. Kaya nga ibinigay mo sa akin ito, di ba? Muntik nang malaglag ang panga ni Zildjian sa naririnig sa babaeng kaharap. Saka nito ipinakita ang kwintas na suot nito. Paano napunta sa iyo ang... Ibinigay mo nga sa akin noong nagkakilala tayo sa bar. We even spent night together. Baka sa mukha nito ang conviction sa sinasabi. Aksidenteng nagkakilala kami ni Madam Melendez at nakita niya pala itong kwintas na lagi kong suot. Hindi ako makapaniwalang napakahalaga pala nito sa pamilya mo. Kung nakilala lang kita noon, sana pala nagpakita ako kaagad sa'yo. Masayang litanya nito. Did I really? Nagpapatawa ka ba? I never drunk and slept with anyone nang hindi ko natatandaan. And you're not even my type. Pikong saan niya dito at wala siyang pakialam kung ma-offend man ang babaeng kaharap niya. Kaya biglang napasimangon ito. Her lively aura shifted at parang biglang gusto nitong maiyak. Sabi mo, pakakasalan mo ko kasi ikaw ang naka-virgin sa akin. Anito saka nagsimula ng humikbi. Kala ko pa naman, natagpuan na talaga kita. Bigla naman siyang nakonsensya dahil doon. Pasensya na. Umasa lang pala ako sa wala. Sasabihin ko na lang kay Grandma na dala lang ng kalasingan natin kaya mo ito ibinigay sa akin. She was about to turn around nang pigilan niya ito. Hindi nito pwedeng gawin iyon. Siguradong magagalit sa kanyang abuela niya kapag nalaman nitong ipinamigay niya ang heirloom ng pamilya dala ng kalasingan. But hindi niya matandaan ang babaeng kaharap. He only bad woman na tumatatak ang ganda sa utak niya. But this woman was so simple and plain. Maputi, but she looks pale. Wala siya nakikitang kaakit-akit sa mukha nito para makipag one night stand siya at ibigay ang napakahalagang kwintas niya dito. Well, to his preference of beauty, this woman had a common face. Hindi ito ang tipo ng babaeng aagaw sa atensyon niya. Pero paano niya may paliliwanag na nasa babaeng ito ang kwintas niya? Don't tell her. Now, give back my necklace. Babayaran kita kahit magkano. Anya sabay lahad ng palad. Nandito ka na pala po. Ang tinig na iyon ng kanyang abuela nagpalingon sa kanila ng babae. Kaya mabilis niyang nahila ang kamay niya saka inilagay sa bulsa.
Na-surprise ka bang nandito ang nobya mo, ha? Masayang saad nito nang tuluyang makalapit sa kanila. Anong pinagsasabi ng babaeng ito sa abuela niya? Pero wala siyang nagawa kundi ang ngumiti na lang. Ayaw niyang masira ang magandang mood ng abuela at siguradong sasama ang loob nito kapag nalaman nito ang ginawa niya. Ginawa niyang hindi niya matandaan. Shit! Mura niya ng tahimik, sabay hilamos ng palad sa kanyang mukha. Nika was pleased kung paanong mag-react si Zildjian sa kwento niyang mabilisan niyang hinabi. Mukhang magiging magaling siyang writer kapag sinubukan niya. The story flew in her brain like it did really happen at hindi man lang siya nautal. Kung tamang iniisip niya, walang idea si Zildjian kung paanong napunta sa kanya ang kwintas. She was smiling happily. Ang swerte nga naman. Hindi maiwasang matensyon ni Zildjian dala ng pagkalitong nararamdaman niya. Idagdag pa na nag-open up ang abuela niya tungkol sa kasal nila umano ni Nika. Gusto niyang itama ang maling akala ng matanda pero hindi niya alam kung paano sisimulan nang hindi ito magtatampo sa kanya. Alam niya kung gaano kahalaga dito ang kwintas na iyon. Napadami ata ang kain ko kaya inantok na ako mga apo. Mabuti pa maiwan ko na muna kayong dalawa. Ani ng kanyang abuela pero halata namang gusto lang sila nitong iwan para magkasarilinan. Kung alam lang nitong nanggigigil siya sa galit. Galit na alam niyang dapat para sa sarili niyang katangahan. But this woman was making things so complicated. He's marrying Laika. Kung wala lang sana itong importanteng lakad, kasama na sana niya itong pumunta sa bahay ng kanyang abuela. Sabihin mo, magkano kailangan mo? Give me back the necklace. Believe me, hindi ko gugustuhin ibigay sa iyo ang napakahalagang bagay na iyan at higit pa roon. May girlfriend ako at nagpaplano kung pakasalan siya. And I can't let you ruin a relationship. Tiimbag ang litanya niya dito. Hindi ko naman kasalanan yun eh. Ang lola mo lumapit sa akin tapos nalaman ko dahil sa ibinigay mo sa akin kwintas kaya niya ako nakilala. Naging masaya ako noon sabihin niya ipapakasal niya ako sa'yo. Well, that will never happen. May diing-giit niya. Now, name your price. Sorry, pero mahalaga na rin sa akin tong kwintas. Anito na lumamlam ang mga mata sa kamay kung anong pinahid sa gilid ng mata nito na tila naiiyak. Ilang taon din akong umasa na magkikita ulit tayo. Kaya hindi ko maibabalik ito sa'yo. Hindi magandang bawiin ang ibinigay mo na. Miss, I'm sure hindi ko yan ibinigay sa'yo. Iritadong saad niya. Why was this woman trying to piss him off? Welcome back, senyor. Ang sabay-sabay na bati ng unipormadong katulong kay Eric Jones. After 5 years, nagpa siya ito umuwi sa mansyong pag-aari nito. Inabot ng mayordoma ang saklay ni Eric, saka ito tumayo mula sa kinauupuang wheelchair. May prosthetic legs ito, kaya kung walang saklay, hindi naman nito aakalain ng kahit na sino na putol ang isang binti nito hanggang sa tuhod. Let me help you, Uncle. Alok ni Angel dito. Iya, hindi mo obligasyong alagaan ako. Why don't you go and meet your friends? Taboy nito kay Angel na ikinailing nito. Hindi ho pwede. Ako nakatoko magbantay sa inyo dahil baka bigla naman kayo umalis at mataranta na naman ang lahat. Masyado kasi kayong galay. Sermon nito sabay iling. Ganun kasi siya kapag naboboryo siya sa bahay na madalas namang nangyayari kaya bigla na lang niyang naisip na umalis mag-isa. Nakakapaglakad naman siya dahil sa artificial niyang paa. Sa tulong ng tungkod nito, hindi na nga lang niya magagawa ang mga dating ginagawa noon. Ano bang gagawin ko lagi sa bahay? Marami akong perang pwedeng sayangin dahil wala naman akong paggagamitan. E di ibigay niyo lang sa akin para hindi ko na kailangan magtrabaho kahit kailan. Nakangising question ni Angel. Puro kakalukuhang bata ka. Naiiling na saad ni Eric sa pamangkin. Gamit ang fingerprints niya, ay binuksan niya ang salid niya. Ipinalinis na ni Uncle Justin itong kwarto mo noong isang araw. Ani Angel. Walang pinapayagan si Eric na pumasok sa silid niya nang walang paalam. Kaya si Justin lang ang nakakaalam ng passcode ng silid.